Isang magandang umaga po sa inyong lahat, ano? Isang magandang umaga. Ngayon ay 25, ano? 25 ng Agosto. At ang oras ay mga 7:07 ng umaga, ano? Dito sa Los Angeles, California. At nais kong mag-vlog, ano? Ah, Patungkol ito dito sa kahapon, nakita ko na pinapaliwanag ni Engineer Toto Kausing, ano, yung dayaan na nangyari, ano, ay humihiling siya na kung maari ay magtulungan tayo na magpaliwanag, ano, kung ano yan. Kasi nga ah, pag wala kang alam o wala kang impormasyon, madali kang madaya, ano. Kaya ito, magsishare po ako sa inyo ng kaunting kaalaman, ano, patungkol diyan sa pandaraya na yan, ano. Pero kung may mali ako ay okay lang naman, oo. Kasi ay hindi naman ako IT kwan, hindi naman ako IT expert, o hindi naman ako ah, ang ibig kong sabihin, wala akong pinag-aralan diyan sa computer na yan, oo. Pero ah, bilang ilang bilang isang electrical engineer, na kung ko yan, na mayroon akong nakakasama na ganyan, oo. Ano? At yun nga, kahapon ipinakita ko yung background ko, ano, 1996, 1997 nagtrabaho ako diyan sa Senate Transfer, diyan sa GSIS building. Nag-transfer ang Senado po diyan, ano. Yung kalahati niyang building na yan, yung GSIS building complex na yan, inarkilahan ng Senado. At bilang consultant o project management ay na-hire ako dyan, nung C&D Consulting, ano. Mag-iisang taon siguro ako nagtrabaho dyan, ano, 1996, 1997, ano, o isang taon. Ganun po, ano. At kahapon ay ipinakita ko yung ID ko. Ngayon, isa yan sa hinawakan ko, yung computer networking na yan, o tinatawag nilang LAN. Additional works yan, pero nahawakan ko yan, oo. Kaya may kaunti akong alam patungkol dyan sa conduiting at saka papaano, how does it work, ano. Yun po, ano. At ipapakita ko ulit yung ID ko, ayan, no. Yung ID ko sa sa C&D Consulting kami noon, ano, ayan, no, electrical engineer ako diyan, ano, Haring SD. At doon sa itaas, New Senate House, yun, ano, nag-transfer sila diyan. Pero ako ay naandun na yung mga senador nung nagtatrabaho ako diyan. Nakaupo na sila diyan. Oo. Kung minsan nga nanonood na lang ako doon sa session huli. Oo. Kaya medyo nahihiya na rin ako dahil wala na akong trabaho. Oo. Pero sabi ng boss ko, sige lang kanya. Diyan ka lang, sabi niya. Oh, ay dalawa na lang kami nang naiwan nung isang civil engineer. Oo. Pero inunahan ko na rin siyang umalis, oo. Kasi may nag-hire na sa akin doon sa high-rise building naman, ano, mga high-rise building. At doon sa high-rise building, mayroon din mga computer networking dyan, oo. Kasama yan doon sa supervise namin, o yung project management kami, ganun din, ano. Mga 2 taon ako dyan sa high-rise building. Oo. At pagkatapos niyan ay nagturo ako, ano, sa engineering sa probinsya. Ngayon, taong 2006, ano, 2008 hanggang 2008 ay nag-Saudi ulit ako, ano, as designer. Oo. At isa yan sa dinidesign namin, yung computer networking na yan. Sinasama kasi yan sa building na, Oo.
Ganon. Kaya alam ko yung mga wire na ginagamit yan at saka yung conduiting at saka papaano i-connect. Pero wala akong alam doon sa operation. Nagtatanong lang ako, pero naintindihan ko at yan ang isi-share ko sa inyo, Ngayon, ano ba yung 192.168, Yan po yung private IP address o private international protocol address. Opo. Ngayon ay bakit sinabi nating private? Ay from the word private ay yan, sa inyo lang. Oo, sa inyo lang 'yun. Ganun O kayo-kayo lang, yung grupo nyo o yung pamilya nyo o yung kumpanya nyo. Kaya sinabing private. Pero ang history pala niyan, binasa ko kahapon, ay hindi na kaya ng internet. Hindi na kaya dahil nag-explode ang demand. Ang design nila ay bawat isang computer mayroong IP address. Yung public IP address ay hindi na kaya, nag-explode. Kaya gumawa sila ng paraan na pwedeng mag-provide ng internet na walang public IP address. Ayan nga, nagkaroon ng LAN o Local Area Network na kung saan mayroong router, mayroong router, basta may router ka, at yung router mo ay mayroong public IP address, yun lang, pwede na yun. Marami nang kukonekta. At yan nga ang kuwan ko doon sa Senado. Kasi tinatanong ko rin yung mga IT expert, paano ba kako yan? Oo. O ano bang wire ang gagamitin dyan? O ilang bang wire? Ganun. Tinatanong ko sila kasi magsusubmit sila sa akin ng ng bidding. At doon sa bidding, pag-aaralan ko yung mga materyales na nagagamitin nila. Kaya tinatanong ko kasi i-estimate ko rin Oo, i-estimate ko kung ilan talaga ang magagamit nila. Ganun po 'yan. Kung hindi ako nagkamali, 300 plus, mga 360 yung computer outlet diyan sa Senado noon. Oo. Ngayon ay ganun. Ang niyan ay LAN. Oo. Local Area Network. Kaya pwedeng ipasok yung 192.168. Ang ibig sabihin niyan ay sila doon sa grupo ay pwede silang mag-usap-usap sa pamamagitan ng computer. Ganun po yan, yung LAN, Pero pwede rin silang lalabas, kukuha ng impormasyon sa internet, dadaan sila sa router. Ganun po yan. Opo. At ma-identify din sila kasi i-identify sila ng router Ganon din kung nag-request sila ng halimbawa information sa internet, halimbawa who is Jesus Christ, hindi ba? Pumapasok sa kanila yung mga write up ng iba, hindi ba? Yung mga ng mga pastor, mga write up ng mga pastor. Bakit pumapasok doon sa computer nila? Kasi nga na-identify. Oo. Naka-identify sila. Kaya pumapasok doon sa kanila. Ganun po kung wala kang public IP address, hindi pwede. Oo. Hindi pwede. Kailangan mayroon kang public IP address para makakonekta ka sa internet. At ang nagpo-provide naman ng public IP address ay kasama doon yung internet provider, ISP. Ano ba yung IS? Basta internet provider. Isa yan sa nagdidetermine o nagbibigay sa iyo kung ano yung public IP address mo. Ganun po.
Pero yung kung ikaw ay kwan private, ano, ay iba yun, ano, naandun lang kayo sa isang grupo, usually sa isang compound, sa isang building, o ito, ano, kung ni-research ko ito, ano, ito ang, yung 192.168, ano, ito ang pinakamahina na private IP address. Yan ang pinakamahina. Usually, ginagamit lang yan kanya sa maliit na kumpanya o sa home. Oo, sa bahay lang. Ganun po yan. Maliit na building, ganyan, maliit na compound. Ganun po yan, ano? Kasi marami rin palang klase ang private IP address, ano? Pero hindi ko na ipapaliwanag dito, ano? Ngayon, at dahil nga dito, ano, sa itong 192.168 ay isang private IP address na nagpadala daw doon sa Comelec, hindi ba? Yung pinag-aralan kasi natin ay ang nagpadala doon sa Comelec server, ano? Aywan ko lang kung sino ang nagpadala doon sa doon sa transparency server. Yan ang aalamin natin sa susunod, ano? Pero hindi pwede na hindi pwede na private IP ang nagpadala doon sa transparency server kasi malayo eh. Opo, at diniscuss ko na kahapon na ito ganito, usually nasa isang building lang yan. Opo, o nasa isang compound. Kaya nga local area network eh. O sa iba, ang tawag nila ay private, hindi local, private network. Yung ang tawag nila. Kasi kung minsan nalilito tayo dahil iba ang tawag eh. Yung ibang kumpanya o ibang supplier, iba ang tawag, ganyan. Depende sa supplier. O yung ibang country, iba ang tawag. Pero ganun lang po yan, ano? Pagtiyagaan natin kung ano ang ibig sabihin, ano? Ngayon, ang pinapaliwanag ko po dito ay dahil kinonfirm nung isang araw ni Brigadier General, retired Eliseo Rio, na naandun lang yan doon sa tabi-tabi, sabi niya, o doon lang din sa building na yan, ang nagpadala. Ngayon, pinag-aralan ko po yan, ni-research ko, tama nga ang sabi niya. So, ito ang, lilinawin ko na po, pero kung mali ako, ay i-correct nyo ako, Ngayon, may nagpadala doon sa Comelec server. At ang nagpadala, sang-ayon dito sa record, na nanggaling mismo sa Commission on Election, ang nagpadala ay naandun lang sa tabi nila o naandun sa kabilang kwarto. Kasi 192.168 yun ang nagpadala eh. Hindi po galing sa mga presinto. Ganun po yan, Hindi galing sa malayong lugar. Ganun po yan. Kaya, napakalaki po na dayaan yan. At yun ang tinatawag ni Brigadier General Rio na there is a man in the middle. Ganun. May umayos muna. Oo. At kung totoo nga na 95% diyan sa Metro Manila, Batangas at saka Cavite ay doon dumaan. Ay walang tsansa na manalo si Lini kung ganun. Walang tsansa. Di ba? Pero bibigyan ko lang ng diin at dahil ang nagpadala ay 192.168 ang ibig sabihin niya na ay
naandun lang sila, konektado sila sa iisang router. Ganun po, oo. Kung ang isang router ay may 100 na nakakabit, naandun lang yun. Oo. Oh. Na taliwas, o contrary to the popular belief, that every boot counting machine will transmit. Yun po ang alam natin, hindi ba? That is our belief. Yun ang pinaliwanag sa atin ng COMELEC noon. Kaya nga bumibili tayo ng BCME, hindi ba? Kaya tayo naggagastos ng bilyon para mag-training, hindi ba? Para bibili ng machine, hindi ba? Yung boot counting machine. Kasi nga, ang pinapaliwanag sa atin ay the boot counting machine in every precinct, Kasi nga, every precinct must have a boot counting machine. And the boot counting machine will transmit in 3 different servers at the same time, or at one time, The municipal server, the COMELEC server, and the transparency server. Doon po siya magtra-transmit o magsisend. Ay, ang nangyari pala, iba, hindi ba? Aywan lang natin kung saan nag-send, yung mga BCM na yan, o anong ginawa nila. Hindi ba? Kaya yun po ang napakalaking dayaan against our what we know. Hindi ba? Ang akala natin ay yung BCM talaga ang magta-transmit, ay hindi po eh. Ang nag-transmit ay naandol lang sa paligid nila. O ito na ang resulta, ito na. Kaya nga, yun ang ipinagtaka ng buong daigdig. Bakit napakabilis? Hindi ba? At mabuti nga at mayroong tao na nakakaalam ng procedure, hindi ba? Si General Rio. At yun ang pinaliwanag niya. It will take 30 minutes, sabi niya, before 1 BCM can transmit, sabi niya. At least, sabi niya. Hindi ba? Yun ang hindi alam noong gumawa niya mga kalukuhan na yan. Yun ang hindi nila alam. At ngayon nga, nahuhuli dun sa time. Yun ang hindi nila na-anticipate na may record, yung nga, tinalakri kong ng isang araw, may record ang isang presinto ay nagsara ng 9:30, hindi ba? Ay bakit sa record ng COMELEC ay nakapag-transmit na siya ng 7:30? Ayun po, hindi ba? Malaki po na dayaan yan. Bakit nauna pa? Hindi ba? Kaya nga ang sinasabi ngayon ni George Erwin Garcia, hindi ba? Yung COMELEC commissioner, ay basta kanya parehas ang bilang. Parehas po. Yung naaalala ko, yung sinasabi ni Duterte noon, maalala nyo, nung 2019 election, matagal na hindi nagsalita si Duterte dahil nga doon sa 7 hours na glitch. Namatay po ang server ng 7 hours, hindi ba? Matagal hindi nagsalita si Duterte. Mga siguro 4 na araw yun. Pero noon nagsalita siya, ang sabi niya, basta parehas ang bilang, sabi niya eh. Ito na bang ngayon si George Garcia, ang sabi niya, ay basta parehas naman ang bilang, sabi niya. Ay hindi po yun ang tinatanong eh. Ang tinatanong, yung hindi sumunod sa procedures. Hindi ba? Hindi sumunod sa batas. Batas po yung procedure eh. Opo. At kung titingnan nyo po, yung IP, correspond po sa international protocol. Ano pa yung protocol? Procedure po yan eh. O process. Hindi ba? Ay, alam nyo po, sa pangalan lang, naandun na eh. Kaya nilalagyan ng pangalan. Sa pangalan, naandun na ang ibig sabihin. O ano ang gagawin. Hindi ba?
Ang batas po ay procedure yan. Hindi ba? Ay hindi sinunod. Ay ang sabi ni Erwin ni Garcia, George Erwin Garcia, sabi niya there is nothing illegal, sabi niya dahil nga wala daw batas na nagbabawal na yun ang gamitin. Ay pag-aralan nyo po ang procedure pag-aralan nyo po ang procedure o yung main aim ng eleksyon na andun po na kailangan transparent. O yung general aim, kailangan nakikita ng mga tao o nababasa ng mga tao. Ganun po yan. Hindi pwedeng itago. Yun ang nilabag nyo. Hindi ba? Ay pagkatapos itong procedure. Kaya tama yung sabi ni Toto Kausing bilang isang attorney, alam niya yan Oo. Nagtataka nga ako dito kay Kainso, hindi ba? Dito kay Insurrecto, uminit din ang ulo ko Sabi niya he is parroting He is parroting what George Garcia have said. Oo. Attorney Inso is telling there is nothing illegal because there is no law. Sabi niya ay uminit ang ulo ko Hindi ba? Inaamin ko po na kasama ako doon sa nung narinig ko yan ay inulit-ulit ko inulit-ulit ko Isa rin ang naisipan ko ano ba ito? Binayaran na ba ito? Si Kainso? Bakit niya sasabihin yun? Kasi sa amin, iba-iba kasi ang tao na hindi namin alam masyado yung legal term, o yung batas na yan, hindi namin masyadong kabisado yan. Iisa lang ang sinusunod namin kung ano ang tama o ano ang mali. At yan naman ang purpose ng batas. Bakit may batas? To obtain righteousness. Or to bring us to righteousness. Yan po ang purpose ng batas Kaya mas mataas po ang righteousness. Hindi nga tayo maliligtas sa pamamagitan ng batas No one is justified by obeying the law. Is evident. Sabi sa Biblia. Wala Kasi nga guide lang yan Tutor lang yan to bring us to righteousness. Ganun po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon kung ang ginagawa kasi ng iba, at ito ang mali ginagawa nila na pinakamataas ang batas. Kaya sabi nila, ay walang batas Hindi po, mas mataas po ang righteousness. Opo. Kaya, doon nagbabase ang karamihan ng tao. Tama ba yung ginawa na ganun? Mali yun. Kasi nga walang transparency at hindi sumunod sa popular belief ng mga tao na ang pinapaliwanag ng kwan ay kailangan natin bibili nito, kailangan natin ang budget dito, kailangan ito. Bakit? Ay sila nga ang magtra-transmit yung vote counting machine mismo ang magtra-transmit. Ay bakit ang nag-transmit ay naando lang sa malapit sa kanila sa pamamagitan ng ito 192-168. Sigurado po ako dyan na local area network lang yan ang nag-transmit. O naandun lang sa kabilang room. O naandun doon sa ibang floor. Ganun po yan. Ngayon ay hindi ko nahahabaan ito kasi nga ay continuous ito siguro every week o every other day tatalakayin ko ito habang ako ay nagre-research pero ngayon ay ganun muna kasi nga humihiling si Attorney Toto Kausing na tulungan siya. Ay ako bilang isang electrical engineer ay medyo may nalalaman ako patungkol dyan. At yon ang gusto kong i-share sa inyo. Ganun po yan. At kung may mali, ay okay lang naman hindi ba? Okay lang, i-correct nyo ako, o isulat nyo dyan, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana tayo ay may natutunan, at sana tayo ay kahabagan ng Diyos, bigyan niya tayo ng wisdom, at salamat po, salamat po sa inyong pakikinig, salamat po.